Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Lipan 110 dinala rito ni boss upang ipagawa. Ang issue ng kanyang motor, malakas mag-usok. Pinagawa niya na daw ito sa shop, pinalitan lang ng valve seal, tapos yung mga gasket, kulang-kulang ng o-ring, kaya naman nagtatagas. Napaka-importante na dapat alam mo kung saan ang pinagmumulan ng usok sa ating mga motor. Kalimitan ng pinagmumulan niyan, yung kanyang piston ring, maluwag na, singaw yung barbula, valve seal, tapos yung gasket hindi lapat. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin tutumbukin yung sira ng motor na ito. So wag na natin patagalin at simulan na natin yan. Tanggalin na muna natin yung kanyang carburetor. May dalawang 8mm yan dun sa kanyang manifold. Gagamit lang ako ng 17mm para matanggal natin yung cap ng kanyang tappet. Gagamit lang ako ng flat screw para matanggal yung cap sa kanyang timing. At isunod natin, tanggalin natin itong part na to dito sa kanyang magneto para mapihit natin yung kanyang magneto. 14mm yung nasa loob po niyan. At gagamit lang ako ng 14mm na T-wrench. Ilulubog natin yung exhaust, aangat, lulubog yung intake, aangat, tapos itatapat natin dito sa letter T dyan sa ibabaw. So ayan ang pinaka top dead center niyan, makikita nyo naman yan sa ibabaw. At gumamit tayo ng 10mm na T-wrench para matanggal to, yung sa side na to, para matanggal natin dito yung pinakabilog na cover ng ating camshaft sprocket. So pitin lang natin ng pakaliwayan. At isunod naman natin dyan, gumamit tayo ng 9mm na T-wrench o ano pa man, para maluwagan natin yung kanyang camshaft sprocket. So pagkaluwag niyan mga boss, pwede na nating tanggalin yung kanyang tensioner dun sa parting baba. Gagamit tayo ng 14mm na box dito sa side na to para matanggal natin yung kanyang tensioner. May spring po yan tsaka pinaka-rod. So yun, nalaglag na sa langis. At kasunod yung mga padreng, pwede na natin tanggalin ng tuluyan yung 9mm na yan para matanggal natin yung ating camshaft sprocket. Gagamit lang tayo ng long nose at hilahin lang natin yan. At isunod natin dyan yung kanyang side bolt 10mm. So tanggalin na muna natin yan. At isunod natin yung cylinder head bolt. 4 na piraso po yan. Sa pagtatanggal niyan mga boss, dapat tapatan na ganyan. So cross pattern. So ganyan hanggang sa matanggal natin ng tuluyan. So 10mm po yung sukat niyan. At pwede na natin tanggalin yung cover. May arrow po yan. Yung arrow dapat yan nasa baba. Ayan yung arrow, dapat nasa baba po yan. Dapat ganyan. At pwede na natin tanggalin yung kanyang cylinder head. At isunod naman natin yung kanyang tornilyo 10mm dito sa kanyang block para matanggal natin yung kanyang block. At sa pagkakataong yung mga padreng, pwede na natin iangat yung kanyang block. So may roller po yan sa gitna, dapat tanggalin nyo para mahugot yung kanyang timing chain. So tanggalin na muna natin. Iangat natin yung block, sipatin natin kung may mga gas-gas. So okay naman yung block. So ayan, wala naman ako nakikitang problema. At maglalagay lang ako ng basahan sa part na yan. Tatanggalin natin yung pinaka-circlip, lock ng kanyang piston pin. In case na tumalsik, hindi siya papasok sa loob. So ayan, natanggal na natin. At pwede na natin itulak yung kanyang piston pin. Sundutin lang natin ng T-wrench yung kakasya dun sa butas. O yan, tsaka natin tanggalin na yung piston at piston ring. Kumuha lang tayo ng gasolina, buhusan natin dito sa intake manifold at i-check natin kung may tagas yung kanyang barbula. At sa pagkakataong yan, walang katagas-tagas dito sa kanyang intake valve. So i-try naman natin dito sa kabila. Same procedure, buhusan natin yung exhaust at i-check natin kung merong tutulong gasolina. So ayan, sa pagkakataong yan mga boss, puno lang ng carbon pero wala pa siyang tagas. So dapat natin linisan yan. Etong motor ni boss, bago na pala yung valve seal niyan, kaya di na tayo magpapalit. So lilinisan lang natin. At sukatin natin yung lumang piston ring. Dapat ang clearance niyan, gahibla lang ng buhok. So ayan, ipasok natin at i-check natin yan pag piso na yan. So ayan o, kagaya niya, napakalaki. So ibig sabihin magpapalit na si boss ng piston ring.
At ito na nga yung bagong piston ring. Sukatin na muna natin yan at check natin yung clearance. Dapat gahibla lamang po yan ng buhok. So sa pagkakatong yan, good, standard pa. So pwede na natin ikasa yan. At i-set up na natin yung kanyang piston ring. Expander muna. So pagyari ng expander, yung oil ring, kabit na rin natin. So may mga tutorial naman tayo niyan kung paano magkabit ng tamang pagkabit niyan. So isunod natin yung isang piston ring, yung oil ring. Doon lagay natin sa pinakababa. Mga padreng, yung matalim niyan na manipis, sa pangalawa po yon, yung matigas, doon naman siya sa pinakataas. So ikakat na natin dito dahil may mga madali lang naman yan, basic lang naman sa inyo. So doon na tayo sa pagkasa niyan, doon sa kanyang connecting rod. At sa pagkakatong yung mga padreng, pwede na natin kasa yung kanyang piston pin. Naka-set up na rin yung piston ring. Huwag nyo pong kalimutan yung base gasket. Siguraduhin yung malinis yung paglalapatan yan para hindi tumagas. So, pwede na natin isunod dyan yung kanyang cylinder block. So, ayan, isunod na natin to. Pasok lang natin ng dahan-dahan. Huwag natin pupukpukin kasi pag kumalang yung ating piston ring, pwedeng mabali yan. Isuot natin yung ating timing chain. At isunod naman natin yung roller dito sa kanyang block. Ito yung kanyang tornilyo. So, ikabit na natin yan. Pasok lang natin ng ganyan, tsaka natin i-shoot. At isunod naman natin yung kanyang cylinder head gasket. May o-ring yan sa malaking butas, tsaka dun sa maliit na butas. Suot natin yung kanyang timing chain. So, ilapat lang natin dun sa dowel. At huwag niyong kakalimutan tong o-ring, mga boss. Ayan. Tapos sa kabila, meron din yan. Ito, yung maliit dito. At pwede na natin ikabit yung kanyang cylinder head. So, yan, ikabit na natin yung kanyang cylinder head. Tapos, ilusot natin yung kanyang timing chain. At ilapat lang natin maigi. So, tulak lang natin. So, maglagay tayo ng gasket dito sa ibabaw. Tapos, yung pinaka-cover niyan, yung arrow dun sa baba. Ayan yung arrow. So, dun sa baba. So, isunod na natin dyan yung kanyang tornilyo, 4. Yung tanso sa baba, kaliwa, ayan, tanso dyan. So, may 4 na tornilyo yan. 10 mm. At higpitan lang natin yung cylinder head bolt ng pantay-pantay. So, pwede na natin ikabit yung kanyang camshaft sprocket. So, ayan. Meron timing mark po yan. Isentro lang natin dun sa kanyang timing. Makikita natin yan kapag binaklas natin yung timing cover na yan. Pag naka-top dead center tayo, makikita naman yung position. So, madali lang naman yan. At itapat nyo lang yung tuldok dito sa part na to. Yan ang kanyang pinaka-timing. At ibalik na natin yung 9mm na tornilyo niya sa camshaft. Tapos higpitan natin. Tapos yung kanyang tensioner, yung valve cover tappet. So, ibabalik na natin lahat, pati carburetor, at okay na yan. Gumamit lang kayo ng 14mm dun sa kanyang magneto para makontra nyo. Makikita nyo yung 9mm na yan sa camshaft. So, kinabit ko na rin yung tensioner sa baba, yung may spring. So, pinagigpitan ko na rin yung mga tornilyo sa side. So, yun, huwag nyong kakalimutan. So, huli na natin, hinihigpitan yan. Tapos, dito yung kanyang camshaft cover. Mga padreng, kung nais mong magpagawa at tagabataan ka lang, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po ako mismo. At pwede nyo rin po ako message sa aking Facebook page para mapag-usapan natin yan. Ang issue ng motor na ito, grabing mag-usok. So, ang maging issue niya, yung kanyang piston ring, napakaluwag na. So, ginawa na yan, hindi pinagpapalitan ng mga gasket, kaya nagtatagas. So, ikakabit na natin yan, tapos yung kanyang carburetor, at pwede na natin paanda rin.
So yung mga padre, ang issue ng motor ni boss, malakas mag-usok. So ngayon ang ginawa natin, palit piston ring. So pinalitan na daw nila ng valve seal to. Tapos nakita nyo yung mga gasket niya, wala mga o-ring kaya nagtutulo. So inayos na natin. Paki-start mo nga. Shout out kay Bossing. Birit mo, birit. Abay usok, birit mo. Ayan, wala nang usok ko. So ayan. Bali yung kanyang timing chain, palitin na rin po yan. So, pero tatagal pa naman yan. So mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Ayan, shoutout kay boss. Ayan, Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.